Okay, good day. And our topic again for ngayon, sa ngayon, ang topic natin is logarithms. Again, continuation pa rin ito ng Algebra 1. Okay? So, problem number 1. Ito yung problem number 1. Log 6 plus x log 4 equals log 4 plus log quantity 32 plus 4 raised to x. Find the value of x. A, 2. B, 4. C, 3. D, 5. So, paano ba i-solve ang problem na to? Okay, paano ba i-solve yung problem na to? So, pwede tayong mag-shift calc. Again, class, pag shift calc, ang problema sa shift calc, pag complicated yung expression or yung equation mo, medyo matagal mag-solve. Nagluloko si calculator. Okay? So, napakadali nito, pwede nating i-reverse. Okay, i-reverse. Pag reverse natin, ito, i-copy lang natin to sa calculator. Ito siya, tsaka ito, i-transpose to the other side of the equation. So, pag reverse natin, hahanapin lang natin yung mag-i-equal sa 0. So, what will happen? Ang i-type sa calculator, type natin to. Ito magiging minus. Kasi pag ililipat to dito na side, magiging minus ito. Ito rin magiging minus. Kasi pag ililipat dito sa left side, magiging minus siya. Okay? And then, ikakalk lang natin, yung value ng x is yung nasa choices. It's either 2, 4, 3, or 5. Kung sino man sa apat yung makapagbibigay ng sagot na 0, yun na yun. Yun na ang sagot. Okay. So, ganito siya. So, log 6. Log 6 pala. Sorry. So, eto. Tingnan ninyo sa calculator. Ito siya, log 6. X log 4. Transpose to the other side. Minus log 4. Transpose to the other side, ito siya. Ito si log 32 plus 4 raised to x. Now, hahanapin natin yung makapagbibigay ng sagot na 0. So, press calc. Press calc. Pag press natin ng calc sa calculator, magtatanong si calculator, ano daw yung value ng x? So, pagtatanong ni calculator, ano yung value ng x? Una natin gamitin si letter A. Okay? So, press calc. Tatanong siya, ano si x? Let's try 2. 2, ibig sabihin, yun po yun si letter A. So, ano siya? This is negative 0.301029 and so on. Medyo mataas. Okay. So, ang tanong, ito na ba yung sagot? Hindi. Kasi yung hinahanap natin, dapat lalabas na 0. Kaso, ito, hindi to siya 0. Okay, so eliminate na natin si letter A. Proceed na tayo kay letter B. So, itetest na natin itong expression na to na ang x naman natin is 4. Again, pag 0 siya, si B ang sagot. Pag hindi, proceed to letter C. Press calc ulit. Pag press calc ulit, magtatanong siya ng value ng x. Input natin yung value ni letter B na 4. Anong sagot? Ang sagot is 0.1249387. Hindi pa rin. Kasi, yung hinahanap natin na sagot is 0. Okay. Press calc ulit. So, wala na si A at si B. Press calc ulit. Magtatanong siya, ano daw yung value ng x? So, let's try again. 3. 3 is for letter C. Ito siya, 3. Pag press natin ng equal, ano siya? Uy, ayun na. So, ang correct answer is, kasi nag-0 siya, class. Ibig sabihin, nag-0 ito, nasa value ng x is 3. So, therefore, wag na tayong proceed sa 5. Obvious na ang sagot. The answer is letter, what? Letter C. Okay, so, napakadali lang. Okay? Calc. Actually, masyado pang accurate itong si calc, reverse method, kumpara kay shift calc. Okay, so let's proceed to problem number 2. Okay, ito na po ang problem number 2. If log 2 equals to x and log 3 equals to y, find log 1.2 in terms of x and y. Okay,
if log 2 equals to x and log 3 equals to y. So, paano ba siya? Gawin lang natin class, kuha tayo ng calculator, type natin sa calculator log 2, press equal. Pag press natin ng equal, eto ha, log 2, press equal. Pagkatapos natin na makapress ng equal, yung result nun, magbibigay siya ng sagot, i-store natin kay variable x. Okay? Paano ba i-store kay variable x? Shift RCL, di ba? And then x. Okay, shift RCL x. So, log 2, press equal, may bibigay na siya ng sagot, and then shift RCL x. So, ibig sabihin, masisave na yan. Whatever values yung na-solve natin kay log 2, ano si log 2, masisave na po yan kay x. Next, automatic, may value na yun si x. Log 3 naman tayo. Log 3, press equal. Yung value na yun, store natin kay y. Paano i-store? Shift RCL, y. And then, meron na tayong value for y. Ang tanong sa problem na to class is find log 1.2. Okay. So, hanapin pa rin natin ano si log 1.2. So, calculator pa rin, log 1.2. Wala namang variable nakalagay dito. Unlike kanina sa log 2 equals to x, log 3 equals to y. Kukuha na lang tayo ng variable na available sa calculator. Let's say m. So, yung result ng log 1.2, press equal. Log 1.2, press equal. Makakuha ka ng result. Store natin kay a. So, may value ka na ng log 1.2. So, may value ka na ng x, may value ka ng y, at may value ka na a. Next natin gawin class is to test yung choices. Let's say, i-test natin una si letter A. Paano ba i-test si letter A? Okay. Ita-type mo ito, i-copy mo lang ito. Okay. Type mo lahat ito sa calculator. After natin ma-type ito lahat sa calculator, type mo sa calculator 2x plus y minus 1. Okay. Diretso ka na press equal. Pag press mo ng equal, yan, copy natin sa calculator. Yan yung ita-type natin sa calculator. Press equal, may sagot siya na ibibigay. Store mo lang kay B. After mo may store kay B, dapat kasi class, para maging sagot ito siya, yung value nito, dapat mag-equal nito. Okay? So, it means, dapat A equals to B. Or, para i-test natin, A minus B. Okay? Para maging sagot si letter A, dapat yung A minus B mag-equal sa 0. Okay, let's try. So, ayun, nakita natin na yung A minus B equals to 0. So, therefore, wag na tayong mag-continue kay B, C, at D. Obvious na po. Ano yung sagot? And that is letter A. Okay, so, yun lang. Napakadali, di ba? Okay, so, let's try again. Another problem. Last problem for logarithms. Problem number 3. So, if 3 log x minus log y equals 0, express y in terms of x. Ito, medyo madali lang kung imano-mano natin. Pero let's try to solve ang problem na to using calculator. So, paano siya gawin sa calculator? Ito class, i-copy lang natin. So, pwede nating, pag-copy natin ito sa calculator, mag-a-assume tayo either x or y. Okay? Either x or y tayo mag-a-assume. So, pwedeng a-assume tayo ng value for x. And then, we will solve for the value of y. And then, ite-test natin sa choices. Okay? Test natin sa choices. So, paano ba yan? So, let's say, copy natin sa calculator. Ito na yung mukha niya. So, mag-a-assume tayo ng value ng x. Okay? A-assume tayo ng value ng x. So, therefore, isosolve natin yung value ng y. Okay? So, ganito yung pagka-type sa calculator. And then, press Shift Calc. After pressing Shift Calc, magtatanong na siya. Ikaw bahala kung ano yung value na i-assume mo for x. But take note again, class, para maging consistent ka, huwag yung mga values na 1 or 0. Okay? Huwag yung mga values na 1 or 0. So, pwede gamitin natin is 2. Okay? Pag 2 yung ginamit natin, press equal, magtatanong siya kung tama ba, solve for y. Ang ilalabas ng sagot is 8. So, it means, class, yung if yung x natin is 2, y natin is 8. Automatically naman, nasisave ito kay y.
Now, so, kung ano yung inassume natin na value ng x dito, yun din yung gamitin natin sa choices. Okay? Let's say, sa letter A, if x is 2, what is y? So, 2 cubed, y is 8. And if x is 2, dito sa letter B, 2x squared, 2 squared, that is 4. So, if x is 2, y is 2. Sa letter D, magiging y is 6. So, ano yung sagot? Meron na ba? So, meron na. And it's obvious. The answer is letter A. Okay. So, yun lang. So, very, very, very madali. Very easy. Okay. So, if may mga questions pa, just text me or comment lang so that makapagbibigay ako ng feedback. Okay? Thank you and God bless.